What if I told you na isa sa pinakamalupit na Sea of Clouds sa norte, hindi mo na kailangan lakarin ng sobrang layo. Isipin nyo yan guys, no? Grabe, so ang ganda. Isang ride mula Baguio, abot mo ng lamig, hamog, bundok, at parang langit na tanawin ng Atok Benguet. Masarap na hangin, ang sarap na ang lamig. Today, bumiyahe tayo ngayon dito sa Mount Olis Viewpoint gamit ng ating 450 MT CF Moto. Isang spot sa Atok na kilalang kilala sa Sea of Clouds, mountain views, at malamig na Benguet experience. Kawawang mga farmers ngayon. Kaya tara, samahan nyo kami akyatin ang hamog ng Atok Benguet. Let's go mga ka-ventures! Maraming magandang lugar ang pwedeng matuklasan dito sa lupang Sinilangan. Ako nga pala si Jose Sian, ang iyong travel guide, kaya samahan ninyo ako tuklasin ang mga yaman ng Pilipinas mula sa dalampasigan at isla, kabundukan, makasaysayang lugar at masubukan ang mga masasarap na pagkain. Baka ito na ang iyong next travel adventure, kaya tara na, samahan ninyo ako at magbiyahe na tayo. What's up mga ventures? Maaga tayo umalis ngayon mga ka-ventures at target natin today ang Mount Olis Viewpoint sa Atok Benguet. Sarap magmotor! Grabe! Woohoo! Highway cruising muna tayo ngayon. Chill pace lang, Tama natin, Tony Ventures! safe ride lang, at sumusunod tayo sa speed limit. Sakto lang ang takbo. Hindi kailangan magmadali. Sa ganitong klaseng ride, mas importante yung makarating ka ng safe kaysa makarating ka ng mabilis. Kasi meron tayong sinusunod na speed limit. At syempre, dala natin ang ating CF Moto 450. Sa long ride at paakyat ng kalsada, ramdam mo yung comfort, stability, at confidence na binibigay ng motor. Guys, nasa TP Lex na tayo. Pero bago tayo tuluyang umakyat sa mas malamig na parte ng ride, pit stop muna tayo. Stretch ng katawan, pahinga ng konti, check ang motor, check ng gear, at syempre, konting kwentuhan kasama ng tropa. Oh, si Kuya Christopher, nag-assist rin ngayon dito tayo sa Rosario. Rosario, grabe ang haba ng Pipilix, nakakantok. Mula sa baba hanggang paakyat ng north, ramdam mo agad yung excitement. Yung tipong habang tumatakbo ang motor, unti-unti mong nararamdaman na may bagong kwento na naman tayong mabubuo. Pagpasok pa lang natin sa bundok, ramdam mo na agad yung yakap ng lamig. Ken road na tayo mga Avengers. Iba talaga ang simoy ng hangin. Pagpaakyat ng Baguio at Benguet, yung init ng syudad unti-unting napapalitan ng malamig na hangin. Pine trees, kurbadang daan at foggy mountain. Grabe, ang ganda ng scenic road. Tapos yung panahon nakisama, oh. Dati may waterfalls dito eh. Ngayon wala. Yung napapasmile ka na lang sa loob ng helmet mo. Mga ka-ventures, ito yung tinatawag nilang bell falls. Kahit yung mga falls dun sa may bandang gilid na dinadaanan natin, wala eh. Ito, medyo sobrang hina ng tubig. Okay mga ka-ventures, dahil nga nasa may tayo, Cannon Road, so dadaanan natin yung Lion's Head. Balita ako, hindi na daw pwedeng bumaba or mag-stop over. Totoo kaya to? Tingnan natin. May tunnel oh. So ito na nga mga ka-ventures. So pwede naman tumigil. May sarili ng parking. Ayan oh, pwede pa rin. Mas organized lang. Lahat ng parking, lahat ng andun. Alright. Golden rule, pag-akyat ng norte. Bawal hindi dumaan sa good taste. Grabe yung pila, pero alam mo namang worth it. Good taste is part of Baguio's experience. Hindi lang siya kainan, parang checkpoint na rin siya sa mga biyahero, riders, pamilya at barkada na umakit ng Baguio. Okay mga ventures, so dito nga tayo sa Baguio City. So nagbabalik nga tayo. And kain muna tayo dito. So nirecommend to ni Ate Del. Mabilis naman yung usad ng pila. At check nyo ito mga ka-ventures, robot na nga yung nag-serve ng pagkain dito. Ang lupit, di ba? I-deliver mo na yan. Yung biyahe namin pa Baguio guys, dadaan lang tayo. So sakto kasi lunchtime na. Hindi man tayo makakapunta ng Atok kung hindi tayo dadaan ng Baguio City. Merong ibang ruta, yes, pero from our perspective, okay na rin mag-side trip tayo sa Baguio City, which is just a quick ride lang naman or a quick passover lang talaga. So ngayon, mga ka-ventures, nandito tayo sa Good Taste. Totoo kaya na good taste talaga dito. Tikman natin yung mga pagkain nila. So kain tayo. Pagkakuha galing doon sa parang dito na ilalagay. Parang elevator. So ito kasama natin si Ate Del. Yan, kilala niya yan guys. Lagi sa vlog. Tsaka si Master Tony Ventures. Ayan, si Tutol. Ayan.
Si Utol Venture Brothers. Okay, so yung plano today guys. Ito, nag-Baguio, Atok. Tapos, mag-ELU tayo. Susulitin natin yung 3 days and 2 nights. Guys, may order natin. Galing oh. Alright, kunin muna natin to. Kaya ito chicken. Yan din. Tapos, ito chicken. Siyempre, hindi mawawala yung classic buttered chicken, sabaw at sandamakmak na kanin. Carbo loading muna tayo kasi kailangan natin ng energy bago umakyat ng Atok. Kanin pa lang ulam na. Good taste nga, good taste. Kain ka muna. Ako naman. Tikman natin yung lasa ng chicken, guys. Grabe yung lasa ng chicken. After kumain, busog na tayo. Pero hindi pa tapos ang adventure. Actually, dito pa lang magsisimula ang tunay na challenge. Guys, tingnan nyo to. Mga bahay, makukulay. Ayan oh. Grabe no, ang ganda tingnan. Dadaan lang tayo eh, pero for sure, next time, aanay natin yan, co-content natin yan. Mga bahay nasa bundok no, para silang hagdan-hagdan no. Galing. Ito sana i-drone, pero next time, may hinahabol kasi tayo papuntang Atok. Palabas ng Baguio papuntang Atok, nag-iiba na yung mood ng ride. Mas malamig, mas tahimik, mas makapal yung hamog. At dito, kailangan doble ingat. Mga ka-ventures, ride tip lang. Kapag paakyat kayo ng Benguet, lalo na kung may fog, basa ang kalsada, at may rough road patches. Huwag masyadong aggressive yung throttle at preno. Smooth lang. Alalay sa kurba, always assume na may madulas na parte sa daan. May ibang section ng babato at may part na medyo madulas. Kaya kailangan alerto tayo. Hindi ito race at parte ng adventure ang respeto sa kalsada, sa panahon at sa lugar na dinadaanan natin. Alright mga ka-ventures, tumigil lang kami saglit. Grabe ang ganda kasi ng spot na to. Second time ko tumigil dito sa spot na to dati. Kasama natin yung buong Team Nomad. Inakyat ko yung drone dun sa ulap. Grabe, kinabahan ako. Kala ko di bababa. Grabe yung ulap oh, kapal ng ulap mga ka-ventures. Tsaka yung lamig, ang sarap. Feel mo na nasa Atok ka na. Kaya gusto namin talaga balikan dito. Kahit malayo, dito libre yung lamig. Sa Infanta kasi may bayad na 10 pesos. Ventures, di ko alam kung kita nyo sa camera pero yung ulap talaga. Halos nahahawakan na natin. Uy, grabe. Mabato. Dahan-dahan lang po tayo pagka ganito mga ka-ventures. Kurba tapos mabato. Ang recipe for sliding. Kapal, ulap to, hindi na to fog. Talagang dadadaanan lang natin. Kaya sana makakuha tayo magandang sunset mamaya sa Mount Olis. Solid din talaga mag-ride. Kahit ito, mabagal tayo. Alam mo yung parang ini-enjoy natin yung biyahe natin. Hindi tayo nagmamadali, hindi tayo bumabakbak ng sobra. Kaya ito, na-enjoy natin yung view. Wala tayong inaabol na oras. Medyo yung itinerary natin, touchdown lang tayo sa Mount Olis, okay na tayo. Kaya chill lang yung rides talaga natin. Grabe, tumigil kami dito mga ka-ventures kasi napakaganda ng view dito. Talagang hindi mo matitiis na hindi magpalipad ng drone dito. Napakaganda. Tara na! Sa transient na o sa ano? Transient na! At sa wakas, touchdown. Nandito na tayo sa Atok Benguet. Nag-check-in nga kami dito sa Catholic Cozy Chalet para makapagpahinga at ma-ready ang sarili para sa main destination natin. Masarap na hangin, ang sarap na alamig. Solid ng ganito mga ka-ventures. Pagka free time nyo talaga, kailangan magawa niya yung mga ganitong klase, mga biyahe. Kasi kaya naman namin na mas mabilis, sa totoo lang. Pero, alam mo yung parang sulitin mo na lang yung biyahe. Diba? Tingnan mo yung dinadaanan mo. Oo. Yung importante dun yung... Kasi duman tayo ng may araw, diba? Kasi kapag gabi tayo duman, hindi natin makikita yan. Hindi na natin babalikan to. Matagal na ulit. Pag ganito tayo, parang sulitin natin. Napaka-solid yan. Sama natin, Tony Ventures in the house. Ayan. Follow na lang guys sa Tony Ventures. Ayan, follow nyo to. So, magkano muna tayo? Kakarga muna tayo mga gamit natin. Let's go. Kung naghanap ka ng budget-friendly na tutuluyan sa Atok, solid option ito. Simple, cozy, malamig, So, tara. at swak sa mga riders, travelers na gusto lang magpahinga.
bago puntahan ang viewpoint. Dito mo rin mas mararamdaman ang provincial life ng Benguet. Tahimik, malamig, mabagal ang oras. Parang pinapaalala sa iyo ang lugar na minsan okay lang huminto, huminga at enjoy yung moment. Okay mga ka-ventures, so ituturo ko muna kayo sa ating kwarto for the night. Ayan, so dito tayo sa Cathy's Cozy Chalet. Tapos dito sa may labas ng room natin, parang meron silang hallway. Pwede kayo dito kumain, pwede kayo dito mag-inom. Ayan, tapos meron din sila sa labas na parang viewpoint. Ayan, no? Tapos kita mo yung yung farm. Solid, di ba? Ayun na yung Mount Olis sa may likod nito. Ayan, so hindi natin kung kailan tayo makakapunta dyan. Tapos syempre sila Boss Marlon, at si Ma'am, kaya busy. Syempre kailangan natin magtrabaho pa rin kahit nasa bakasyon. So mga Ventures, pag naghahanap nga pala kayo ng stay, dito na lang kayo mapupo kayo. Pa-flash ko dito sa ating screen yung kanilang Facebook page at saka yung contact number. Yan, kasi guys, napakaganda dito, napaka-solid din. Tapos malapit lang sa Mount Olives. Tapos madaling kausap din yung may-ari guys, makakuha kayo discount. Kaya kailangan, dalhin nyo na yung mga barkada nyo, pamilya nyo, dito na kayo. Kasi maluwag dito mga ka-Ventures. Okay, so ganito tayo. Pag magre-rides tayo sa 82 Province Project natin tsaka sa Philippine Loop. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, siyempre kailangan na natin magpahinga, mag-relax, tapos mamaya sa sunset, maghahanap tayo ng Sea of Clouds. Sana mapagbigyan tayo today. Mahalaga rin na hindi lang tayo basta dadaan at kukuha ng video. Pakipag-usap tayo sa lokal. Ano po nangyari sa mga gulay po? Bagsak presyo. Bumagsak po yung presyo. Kawawang mga farmers ngayon. Lahat na mag-aabono ka pa. So paano po yan? Kapag may bibili na lang dito, pipick upin na lang nila. Walang bibili. Kasi sa Baguio na nga may nagbabagsak, may nagbibigay na. Ganun po? Bali yan, hindi nyo na i-harvest po yan. Hindi na. Ganyan Kasi na lang po? pumutok na wala na, hindi na yan pa kinabangan. Bumuka na yun. Ano siya, pumutok. Si Ma'am Catherine. Tapos ang pangalan po nito? Cathy Chalet. Wow, okay po. Sige po, sige po. Register po muna, no, Ma'am Cathy. Tatakpan ko na lang yung gitna. Sa dulo. Malamang gitna. Anong kayo gusto nyo? Sa dulo tayo. Kasi ang tunay na travel, hindi lang tungkol sa magandang kuha. Tungkol din ito sa respeto ng tao, kultura at kalikasan. Mga ka-ventures, ayun yung ulap po. Tapos ito dadaanan natin. Nasa tuktok kasi tayo ng bundok. Grabe, ang ganda. Solid. So, naalala ko yung sinasabi ni ate kanina na nalugi daw sila sa mga tinanim nila. Nakakaawa naman. Siyempre, cycle yun eh. Diba, pag naumuunan ka, pag naani, bebenta, tapos yung kita, tapos yung kapital, iikot mo ulit eh, mag-aani ka ulit, diba? Pero ngayon, hindi sila kumita, kahit yung kapital wala. Hindi na daw nila ibebenta kahit magkano eh. Wala na daw eh. Hindi na daw pwede eh. So sayang. Doon tayo nagstay, doon banda. So ngayon, pupunta tayo ng Mount Olives. Yan lang ang dito pag two-way kasi. Pero maliit yung daan. Okay, so merong konting trail dito. Oy, sarap. Parang binibasic ng 450 FT ah. Saan tayo? Ito, nakalagay Mount Olives, ayan. So sa may signage naman, mga ka-ventures. Kaya maliligaw. Kaya pala natin ito, mga ganito, mga ka-ventures. Nakakatuwa. Dito na tayo. Welcome to
Mount Olive. Ito yung entrance dito, mga ka-ventures. So regular rate dito guys, 100 pesos. Pero ito talaga ang pinunta namin, ang Mount Olive Viewpoint. Okay mga ventures, so andito na tayo sa Mount Olive and it's our second time around. And this time, may sunset tayong aabangan. Let's go. Daming riders na pumupunta dito mga ka-ventures, so patong-patong na yan. Mga ka-ventures, grabe. Kung nandito kayo, kung nasan ako, napakaganda ng view. Tingnan nyo naman yung nasa likod natin. Grabe yung kapal ng ulap. Dati nung first time natin dito, kitang-kita natin yung mga bundok na nasa ibaba nitong Mount Olive na to. Pero ngayon, wala tayong makita masyado. Dito sa side na to, puro ulap. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo gamit ang ating Mavic 4. Tara. Kapag nakikita nga natin yung mga vegetable terraces dito, ang ganda niya sa camera, lalo na sa drone shots natin. Pero behind that beauty, may hard work, may farmers na gumigising ng maaga, nagtatanim at nag-aani, at inaalagaan ang lupa kahit sobrang lamig. Minsan kasi sa travel, gusto natin laging perfect. Perfect weather, perfect shot, perfect vlog. Pero sa totoo lang, yung imperfect moments, minsan, yun yung mas totoo. Kahit hindi ganun kakapal yung sea of clouds, okay lang. Pero guys, yung na-witness naman natin ngayon, napakaswerte na natin. Kasi chances lang ang sea of clouds. So ang isa pa sa mga aabangan natin is yung sunrise bukas ng umaga. Bumukas yung kalangitan. Buhay pa tayo pero parang nasa langit na tayo. Mga adventures, ito yung mga rason kung bakit tayo nagra-rides. Mga ganitong klaseng view. Sulit ang puyat, buong araw ang biyahe. Pero pag ganito, parang nakakalimutan mo na yung pagod. Mamaya mo na lang ulit isipin. If you're interested for this type of content, please hit the subscribe button, hit the notification bell to be updated for adventures Like this! Alright, let's go Mount Olive. Grabe! Tingnan nyo naman to mga ka-ventures. Parang nasa ibabaw tayo ng mundo. Yung sea of clouds, yung layers ng bundok, yung malamig na hangin, at yung katahimikan ng lugar. Ibang klase. Ito yung view na hindi mo basta makakalimutan. Yung pagod sa biyahe, yung ngalay sa balikat, yung lamig sa kamay, yung fog na minsan nakakalito sa daan. Lahat yon nabawi sa isang tanawin. Ito yung mga moment na mapapathank you Lord ka na lang talaga. Minsan, akala natin kailangan lumayo ng sobra para makakita ng ganito kagandang lugar. Pero andito lang siya. Sa sarili nating bansa, sa bundok ng Benguet, naghihintay lang puntahan. At dito ko ulit na-realize kung bakit natin ginagawa ang Sian Ventures. Ginagawa natin ito para ipakita na ang Pilipinas, sobrang yaman sa ganda, kwento, pagkain, kultura, at mga taong dapat nating kilalanin. Okay, so nag-iisip nga kami nakakainin mga adventures. Bago kasi sa amin to yung what-what with, ano tawag doon? Pinunig? Ano naman yung etag? Wala sila nun. Wala kayo. So yung what-what, yun yung special pinyot eh. Ayun na lang. Sige, ano na lang. Dinakdakan na lang. Oo. Best rice. Dalawang rice. Pwede half rice. Okay, so dun muna tayo sa medyo pamilyar na pagkain. Kasi actually gusto ko i-try, pero parang medyo gutom tayo. So pag dumaan kayo sa highest point, second highest point, pwede nyo puntahan. Ito, ayan. Along the highway lang, siguro from highest point, kung papunta kayo ng pa Mountain Province, yung hindi pa Baguio So mamaya titikman natin yung mga luto nila. At hopefully ganun gutom tayo. Okay, shoutout nga pala natin si Jocelyn Fria 3716 sa YouTube guys. Shoutout sa'yo, idol. Mindoreñong Mangyan. Maraming salamat sa pagnonood ng vlog natin. Ayan. So lagi na tayo magkakaroon ng shoutout segment sa ating YouTube. Okay? So maraming salamat sa ating mga subscribers. Patuloy kayong manood. And hopefully nag-enjoy kayo sa mga videos natin. God bless sa atin lahat. Okay mga ventures, so may free soup sila dito. Ito yung what-what. Okay, free soup. Ayan, merong onion leeks sa loob. So, tikman natin. Sarap. Lasang ano, no? Parang talagang, grabe, natural. Flavorful pero natural lang. Dinner time na ng Team Nomad. Ayan, so 4 sets lang kami. So ito yung order namin. Ito yung tinakdakan. Tapos ito,
Chicharong bulaklak, adobo style. Tapos si Ate Del, ayan, inasal. Safety purse. Guys, may bago nga pala tayong sticker. Ayan, ito na. Sana magustuhan nyo. Pag nakita ko kayo, pwede kayo humingi. May pwede kayo leeg ko. Malamig. Guys, ito talaga yung pinunta namin. Kaya nga inabot kami ng gabi dito eh. Kasi, kaya mag-opening kami para ma-experience yung ganito na. Nakalimutan ko yung gloves ko. Tapos yung suot ko, ito. Pang mainit. Pero all po, ang sarap ng pakiramdam. Yung dami, hindi ko nakita sa chest ko eh. Sa kamay lang eh. Hindi ko alam ba't ganun ang galing ng jersey mate. Buong araw natin kasama guys. Jersey mate, baka solid. Nagugustuhan ko talaga yung mga products nila. This is not sponsored. Ito guys, binili ko to dun sa Makinamoto this year, 2026. Ayan. Yan, made in the Philippines, designed in the Philippines. Tangkilikin ang sariling atin. Every province has a story. Every road has a lesson. Every ride has a purpose. At today, ang lesson ng Atok ay simple. Minsan, kailangan mo lang umakyat sa hamog para makita kung gaano kaganda ang mundo sa taas. Mga ka-ventures, kung hindi mo pa na-try, i-ride ang Atok Benguet. Ilagay mo na ito sa bucket list mo. Perfect ito para sa'yo na naghahanap ng malamig na mountain ride. Sea of clouds, scenic roads, at peaceful escape mula sa ingay ng syudad. Pero reminder lang, lagi kang magra-ride safe ha. Check your brakes, tires, lights, riding jacket, gloves, rain gear, at mag-layer kayo dahil sobrang lamig dito, lalo na sa umaga. At higit sa lahat, respetuhin nyo yung lugar. Huwag mag-iwan ng basura. Suportahan ang mga local businesses. Maging responsible traveler naman tayo. Hanggang dito na lang muna ang adventure natin today. Kung nag-enjoy ka sa ride natin, alam nyo na ang gagawin. Like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong kasama sa susunod nating adventure. This is Cian Ventures. Another day, another adventure. Ride safe mga ka-ventures. Uy, idol! Grabe, ngayon lang oh.